gusto at nire-request ng mga viewers at followers. Ito po ay ang basahan ko daw si Leandro Libiste. So alam naman natin kung sino si Leandro Libiste, di ba? Matunog na matunog ngayon ang kanyang pangalan dahil sa mga sinisiwalat niya tungkol sa mga flood control. Ano ba nakikita natin kay Libiste, Leandro Libiste? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Ito ba ay makatotohanan? Pakita mo sa akin, tarot. At ano ba ang kaya niyang gawin sa ating gobyerno? Ayan. Tatlo agad. Actually po, ito, isang babae ang talagang nagbigay sa kanya at nagtiwala sa kanya ng anumang sinasabi niya. So, ito yung babae. Paano ko nasabi? May dala po siyang, ayan, timbangan at meron po siyang dalang ebidensya. Binigay talaga sa kanya. But unfortunately, lumalabas po dito na ang babaeng ito is running pa rin. Ayan o, gumagalaw, tumatakbo. So running pa rin kung sino yung nagbigay sa kanya. Tungkol ito sa flood control, sa mga corruption. Pero dito po lumalabas na itong babaeng nagtiwala sa kanya para sa mga ebidensya or whatsoever na dumaan sa isang tao is running pa rin. Gumagalaw, tumatakbo at ito ay lumayo. Yan. Eventually, hindi ko maintindihan kasi ito ang nagbigay sa kanya, nagtiwala ng ebidensya, nag-gathered niya. Sabi, ito na naman, tarot lang ho ito ha. Sabi dito, is running. While dito, lumalabas na wala na siya. So, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin po nito kasi dito nakataob. Ibig sabihin nito, wala na siya, yun ang pinalalabas. Bakit pinalalabas? May rainbow. Kitang-kita nyo po, ito ay isang rainbow, ito ay isang makatotohanan, ito ay ngayon. Pinakikita rito na itong taong ito, na may pamilya, na babae, is patay na dito. Yun daw ang ipinalalabas, kaya rainbow, pinalalabas. Pero dito sa una, I don't know po, nalito rin ako, sabi ang tarot, ito yung babae, yun ang kumbaga susi. Maaring ito ay yung punot dulo na nakakaalam ng mga files, ng mga korupsyon. Sabi po rito, ito ay running. Ibig sabihin, gumagalaw pa siya, buhay siya. Tarot lang ho ito ha. Pero dito, pinalalabas na patay na siya. Ibig sabihin, dito sa tarot na to, pinalalabas dito sa kwento is patay na siya. Pero ayon naman po sa tarot, lumalabas na siya ay running. So nakakagulo. May lumalabas na buhay pa siya, may lumalabas na pinalabas lang, na patay na siya. So yun po ang sabi ng tarot. Ako ay tagabasa lang. At ngayon ay wanderer na siya. Ibig sabihin, nagwo-wonder siya. Para siyang hermit na tinatago ang kanyang pagkatao. At naglalakbay siya sa isang lugar kung saan malamig. Yun ang sabi po. Ano naman andito pumapasok kay Libiste? Pakaingatan din ni Libiste ang mga lumalabas sa kanyang bibig, although ito ay totoong nanggaling dito. Kasi, bakit sinasabing pinag-iingat siya ng tarot? Maraming revelasyon ang lalabas. Marami ang taong alam naman nating maaapektuhan. Maaapektuhan ng mga, anong tawag dito? Ng mga sabi-sabi, ng mga, kumbaga para sa kanila ito isang napakalaking iskandalo na maaaring magdulot ng galit sa puso at manganib, kaya po nakataob, manganib at gumawa ng madahas na pamamaraan para sa kanya. So, hindi lahat po ng kanyang sinasabi ay kinatutuwa ng mga taong involved. Kaya mag-ingat po siya. Mag-ingat, bakit? Baka dumating yung time na may masagasaan siya at siya ay mapunta sa hindi magandang sitwasyon at mapahamak. Although,
ang puso't isip niya, sa totoo lang po, paniniwalaan natin, siya ay makamasa. I mean, kaya makamasa, ang gusto niya ilabas lahat ng alam niya. Which, yun ang pamamaraan niya to destroy and stop the corruption. Eventually, marami nga po siyang sinasagasaan. So, people noticed they doing something to stop those allegation o rumors o kwento na hawak ni Sir Libiste. Pero paniwalaan nyo po hindi, sa 100%, kaya nakatayo po ito na anghel, tapos nababahira ng politika, almost 80% po ang tumpak at totoo. May pagka-weird lang po talaga si Sir Libiste kasi he is so smart. And learning from the birth life of Libiste, mayaman na siya eh. He don't need too much money. What he wanted really is to share the opportunity kasi nakita niya na corruption talaga ang problema ng Pilipinas. So malinis po ang intention niya, but people also nagdadalawang isip sa mga hawak niya na papeles. Ayan no, nagdadalawang isip. Pero ilalaban po niya to kasi alam niyang 80% of these are correct. Kahit nga po maapektuhan ang sarili niyang pamilya eh. Kasi ito ay isang pamilya na ilalaban siya at ilalaban niya. Kaso, maraming aligasyon. Kaya kailangan din niyang proteksyonan ang kanyang sarili. And for the people of the Philippines, handa talaga siyang magpakamatay. Kaya nakatalikod siya, para siyang si Rizal. Handa siyang magpakamatay para isiwalat niya ang lahat ng hawak niyang ebidensya. At napakarami po niyang hawak. 1, 2, 3. 3 mukha ng korupsyon. Bakit ko sinabing 3 mukha ng korupsyon? Yung una isiniwalat na po niya. Meron pa po siyang isa pang hawak at meron pang isa na mas matindi. So isa pa lang pala ang sinisiwalat niya. Mayroon pa siyang 2 pang isisiwalat na katiwalian. And lahat po yun ay with evidence. At ang masakit, dawit-dawit na to. Lahat ng nakaupo, mula baba hanggang sa taas, dawit-dawit na po ito. Naku, ang dami po niyang lilinisin. Para siyang naglilinis, para siyang isang basurero na ang gusto niya malinis lahat yung alam niya na nandun ang pinakamatitinding singaw ng kabuktutan. At ito ay susuportahan ng kanyang ina. Yan. At kahit ang kanyang ina ay nabibigla. Actually, ito po ay nanay and anak. Mismong ang sarili niyang ina nabibigla sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng revelasyong nilalabas ni Sir Libiste. Kasi wala siyang kaalam-alam sa sitwasyon, tapos bigla na lang ganun pala, kasinsero ang anak niya sa pagsisilbi. But, pakaingatan niyo po, kasi may danger po sa life niya. And I tell you po, may isang malaking sangay ng gobyerno na hindi taga rito ang susuporta sa 2 batang katipunero ng Pilipinas. Katipunero ng tawag eh, kasi halos they fighting their own life. Si Libiste at may isa pang malaking katuwang natutulong para mabungkal yung hawak niyang mga papeles. Mag-ingat po, sir. Ang iyong hangarin ay mabuti, pero delikado. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Wala akong kinakampihan. Nakita lang po ng tarot doon na 80% of your evidence are facts, truth, and
reliable. So, sinasabi ko po sa inyo, mag-ingat po kayo. Marami kayong masasagasaan. Pero maniwala po kayong marami ang magmamahal sa inyo. Lalo na't ang ipinaglalaban nyo po ay ang mga tao na kumbaga naloko or nakorupsyonan ang taong bayan. So, naniniwala talaga ako na may kaptipunero pa ngayong panahon na to sa bagong rehiyon, yon. At ikaw ay isa doon. Maaring nandun ka sa matatalinong katipunero noon na may kaya sa buhay. You are being reincarnated. Ayan po. A white reincarnated ng isang tao, isang lalaki na may katungkulan na pinagpalit ang yaman para sa kanyang pagmamahal sa inang bayan. Ito po yan. Ikaw yan noon. At ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ganong sitwasyon. Ina-active mo. And masaya ka sa ginagawa mo although mapanganib. At ikaw ito ngayon. Hawak mo ang salapi, hawak mo ang katanyagan, hawak mo ang pagkailala, pero nakita mo ang lungkot mo kasi ang gusto mo maisiwalat ang dapat maisiwalat, mailabas ang dapat mailabas at malinis at makatulong sa isang taong alam mong walang kasalanan pero nakulong. Ayan po yan. Ikaw yan. Ito yung gusto mong hangarin. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Tanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir.